Ako ay Pilipinong mahirap, ang naganap sa buhay di matanggap. Ilang kaya ang kababayan kung tulad namin sa gantong kapalaran? Ako po ay Pilipinong lumaki sa kahirapan at sinulat sa papel. Dinadasal kong kahilingan na sana ay gumaling aking nag-iisang anak na babae na may sakit at araw-araw na umiiyak. Bukod doon kumakalampa po aming sikmura upang gutom may malampasan. Kailangan ng basura na makakalkal at baka makakuha ng pangkain. Pag hindi nakadiskarte ay lunok laway pa rin. Ang barong-barong ay ang siyang tinuring namin at tahanan at kinasanayan. Sa umaga ay walang agahan at ako'y napapaisip kung kailan ba matatapos ang kalagayan na ganto na parang nakagapos. Ang paa at kamay pero pilit kami na namumuhay. Ang bitukan namin mag-ama puno na po ng lakay at takte kasi minsan lang po makatikim ng kanin. Ilang kaya ang kababayan kong katulad namin? Ako ay Pilipinong mahirap, ang naganap sa buhay di matanggap. Ilang kaya ang kababayan kung tulad namin sa gantong kapalaran? Habang tumatagal sakit ng anak ko'y lumalala, sumusukan ng dugo ngunit wala akong magawa. Gusto ko siyang dalhin sa ospital upang siya'y malunasan at nang mabawasan karamdaman niyang nilalabanan. Pero paano kung may isang kusing wala ako? Yun din ang dahilan kaya iniwan ang asawa ko. Kami na magkama kasi siya ay sumuko na sa hirap dahil sa estado namin na hindi niya matanggap. Na tinadana sa amin na puro na lamang pagdurusa at kulang na lang ay maubusan na ako ng luha. Sa pagtitiis ko sa napakabigat na problema at parang sarili ko'y di na maiahon sa lupang tila tinaniman ng pag-asang hindi tumubo. Ang hinagpis sa lipunan sa damdamin di naglaho. At bakit kaya mukhang merong pangit na pangitain na sa panaginip ko'y merong taong nakaitim? Ako ay Pilipinong mahirap, ang naganap sa buhay di matanggap. Ilang kaya ang kababayan kung tulad namin sa gantong kapalaran? Lumipas ang isang buwan at linggo ng gabi. Ngayon humahagulgol ang anak ko sa sakit na tinaon ng kahirapan. At ako ay napilitan ng kumapit sa patalim dahil sa kalbaryo na sinasapit. At agad nagmadali na pumunta dun sa may kanto upang mangmaglot ng bag. Ngunit ako'y nakalaboso ng para sa hindi inaasahang pangyayari. At ako'y kanilang dinala sa presinto 13. Sa loob ng 4 na sulok at kalawanging rehas, kamalasan ko sa buhay para bang walang wakas. Baka sa kimukha ang pasakit habang nakakulong. At masamang balita ng pulis sa aking binulong na ang anak ko na babae tuluyan nang namaalam. Di man lang napagamot ang malubha niyang karamdaman. Hanggang sa huling antungan hirap ang kanyang inabot. At ito istorya ng buhay naming masalimuot. Ako ay Pilipinong mahirap, ang naganap sa buhay di matanggap. Ilang kaya ang kababayan kung tulad namin sa gantong kapalaran?